And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, or thou mayest be no longer steward. Then the steward said within himself, What shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot dig to bed, I am ashamed. I am resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my Lord? And he said, 100 measures of oil. And he said unto him, Take thy bill and sit down quickly, and write 50. Then said he to another, And how much owest thou? And he said, 100 measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill and write 80. And the Lord commanded the unjust steward, because he had done wisely, for the children of this world are in their generation wiser than the children of light. And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when ye fail, they may receive you into everlasting habitations. Okay? He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Sabay-sabay tayo. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else we will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Babasahin ko lang ulit po. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa hapong ito, Panginoon. Patuloy namin tinataas sa inyo, Panginoon, si Pastor. Gamitin niyo siyang pagpapala, Panginoon, sa mga churches na kanyang pinag-ispikan sa mga oras na ito, mga panahon na ito. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Ganon din kami dito, Panginoon. Pagpalain niyo kami, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon, na ihahayag, Panginoon, sa hapong ito. At magamit namin ito, Panginoon, paglakad ng maaayon sa inyong kalooban, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po muli. Patawarin mo kami sa bawat isa, Panginoon, ang aming mga kasalanan, Panginoon. Hindi ito maging hadlang, Panginoon, sa aming pag-aaral sa hapon ito. Bigyan niyo kami ng contrite heart. Ganoon din ang puso na malambot, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ako si Daddy. Okay, ang mensahe po natin sa hapong ito ay nagamit ko na po sa Diadem First Youth Fellowship, no? Nang nahawakan ko po doon ay ang mga young professional. Okay, pag daw na nagsalita po yung mga young professional, ang gagaling. Okay? Mga fluent, mga nag-iisip. Iba sila ang magsalita. Kasi meron na silang experience, meron na silang pinag-aralan. Ano bang meron sa kanila? Kumikita sila ng pera. Okay? Meron na silang pwede mong sabihing masasabi. Okay? Iko-connect lang yung puto.
Okay, ang binigay po sa aking topic ng ating fellowship sa young professional, no? Yung ranges sa mga tanong 28 hanggang 24, 23, yan ang ages nila. Iba teacher, iba engineer, ang iba ay lawyer, ang iba ay mga nasa business, no? Sa finances, nandun. IT, okay? Nandun, no? Pag nag-usap sila, no? Makita mo may laman na yung kanilang mga pinag-uusapan. Okay? Matured, hindi na yung nag-uusap ng ML. Hindi na nag-uusap lang ng basketball, no? Napaka-mature ng kanilang mga pinag-uusapan. Tanungan na doon, okay na kayo magpapakasal, gano'n ang mga usapan. Nandun na sila sa level na yun. Okay? Ito. Kinag-explain ko lang agad din. Consistency in the daily grind. Okay? Diadem Bible Baptist Church Youth Conference. Youth Conference. Okay? Okay, hindi tayo nabubuhay sa... Hindi tayo mga... Ano yung mga monk? Ay, monk. Ay, kalbo, tapos pagka nag-meditate yun, 10 araw na yata nakaupo ganun. No, hindi gagalaw, walang iniisip, no? Hindi ba dyan? Hindi daw tayo nasa mountain top, no? But in the daily grind, okay? Pag sinabing grind, paano yung daily grind? Ginagawa natin ng paulit-ulit, ng paulit-ulit, ng paulit-ulit. Okay? Anong daily grind nyo ngayon? Study, pag-aaral. No? At least na yun, na kayo ay nasa kapahingahan ng pag-aaral. Pagkatapos pumasok na naman ang June 8, grind na naman yun. Araw-araw, gigising ng umaga, maliligo, magtututbrush, kakain. Okay? Papasok, subject na naman, subject ng 1 oras, 2 oras, 3 oras. Okay, recess, tapos subject ulit. Paano nyo, ano? Okay? Okay. Pag college kayo, iba. May vacant, mayroong mga, ang tawag namin doon ay, mga butas. Butas na oras. May subject ka dito, vacant, subject, may vacant, subject, may vacant. Aabot ka hanggang gabi. Okay? Hindi siya yung compact. Hindi siya yung dire-diretso. Okay? Pag ang pera mo, pang-4 na oras lang. Ang klase mo, pang 8 oras, ako, aray ko. Inom ka na lang ng tubig nun. Kasi naubos mo na yung juicy fruit mo. Yung kanina mo pang minungaya-nguya para lang malaman na kakain ka. Okay? May mga ganon, pagka-college ka, may mga ganong instance. Ang ganda sana kung ikaw ay mapupunta sa block section. Pag block section, medyo compact yun. Pero pag kunyari, bumaksa ka sa isang subject, hindi ka na pwedeng mag-block section sa second sem. Kasi, iba-iba na yun. May butas na dun. At kukuha ka ng panibagong subject na para o kaya uulitin mo yung isang subject na iba yung oras, mag-iiba-iba ngayon yung iyong schedule. Hindi na pare-pareho. Kaya maganda, block section. Pag block section ka, hindi ka bumabaksak, ganun. Palaging madalas, compact yung iyong schedule. Okay? Ngayon, pag ganyan ang schedule mo, butas-butas, naku, ang ayaw mo nang pumasok sa umpisa, lalo pa yung schedule mo, ayaw mo nang pasukan. Nangyari po sa akin yan nung second year ako. Hindi naman ako bumaksak. Nalate ako ng enrollment. Maraming bumabaksak sa subject na yon. Naubusan ako ng isang subject. Yung subject na yon, pag kumpang umaga, kung 7 o'clock ang pasok ko, papasok ako ng 4:45. Doon lang sa subject na yon. At uuwi ako ng 5:45. Ang last na pasok ko, 12:45 sa araw na yon, 2 araw yun. Tapos maghihintay ako ng 3 oras
4 na oras para pumasok ako dun sa isang subject na yun. Ang hirap, grind yun. Boy, parang ayaw mong pumasok na nun. Yung subject na yun, gusto mo nang uwian yun. Okay? Pero sinaga ako kasi, kung hindi ko tsatsagay, uulitin ko lang rin uli siya. Magkikita na naman kami, paggawaan ng schedule. Sabi ko, tatapusin ko na to, para pagka next sem ko, block na uli ako. Okay? Aagahan ko na yung enrollment. Ganun sa private, pero sa public, sa, Pero pag nag-irregular ka, pag nag-irregular, mag-ano yun, mag-change yun. pero kapag first year, Okay? Pag first year, block section yun. Maganda, i-retain nyo yung block section hanggang sa, at least hindi kayo mag-grind ng ganun. Hindi hintayin nyo, nakaka-antok yun. Eh wala naman akong pera. Kung marami akong pera, masaya, pupunta lang ako ng SM, manunod ako ng sine, pwede akong matulog, balik uli ako. Eh wala naman akong ganong leisure, wala akong ganong pera. So pumunta ka sa SM, magpalamig ka dun, mag-window shopping ka dun, tapos pag nagutom ka, kumain ka sa baba ng SM, maraming pagkain doon, iba-iba, may steak, may... Kasi wala akong ganong leisure. Wala akong ganong pera. Kung ba, sakto lang yung pera ko, pagka nakauwi ako sa bahay na ako kakain. Grind yun. Para kang nagbabike no, na pataas papuntang Timberland, na hindi ka bumababa. Ginagrind mo yung araw-araw na buhay mo. Ang Kristiyano parang ganun. We are on a grind. Christian living grind. Okay? Kaya, repeating the same routine day after day. It's easy to feel tired, unnoticed, or unmotivated. But the Bible reminds us that God values faithfulness, consistency, even in ordinary days. Kaya saan daw tayo mag-grind? He that is faithful in that which is least is faithful also in much. Kung ano ang meron tayo ngayon, maging tapat tayo doon. Okay? Binigyan tayo ng pagkakataong mag-aral, maging tapat tayo sa ating pag-aaral. Okay? Hindi yung aral lang, papasa rin ako. Nung high school ka, gano'n, lalo ng pandemic kasi. Ang laki din ang ina ng pandemic sa atin eh. Kasi alam mo agad, pag makikita ka lang ng teacher mo doon, kahit tulog ka, rin ba, naglalagay ng mata na design. Pero may mata dito na. Di ba? Tulog ka pala, pero present ka na. Sa online, magagawa mo, pero ngayon hindi. Di ba? Babaksak ka na ngayon. Kasi, face-to-face na, nakikita kung ano, paano ka mag-react pag nagtuturo yung teacher mo. Okay, there are 5 areas that we need to be consistent. Faithful. Okay? First, Bible reading and studying. Second, prayer. Third, fellowship with the unbelievers. Walang nag-react. With the believers. Giving. Service. Soul winning. Okay? Dito tayo, muna na natin. Iba naman, paulit-ulit na, basic na to eh. Bible reading, studying. Okay? Nagbabasa ka ba ng Bible? Sino nagbabasa ng Bible? Nagbabasa ng Bible. Araw-araw yun, nagbabasa ng Bible yun. Okay? Kuya Rapi, magbabasa ka ba ng Bible araw-araw? Minsan, aray ko minsan. Sabi doon, daily. Okay? Basahin natin dyan. Totoo ba? Sinasabi ba talaga ng Bible na daily? Kailangan mo magbasa ng Bible? Tingnan natin. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Pag nag-aaral ka daw, pinapakita mo na approve ka sa Panginoon. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag hindi ka nag-aaral, nakakahiya ka, sabi dyan. Needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay, mali yung interpretation mo sa Bible. Paano? Hindi ka nag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay?
Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ano ang palaging pinag-uusapan nyo? Amen. Ano ang palaging lumalabas sa bibig mo? Galit. Frustrations. Mga lumalabas sa bibig madalas. Chismis. Ano pa madalas na lumalabas sa bibig natin? Mga angal sa buhay. Yabang. Madaling lumabas yan sa bibig natin. Ano pa? Murmur. Murmuring. Angal yun. Murmur, angal yun. Nautusan ka. Nabat ako na naman. Ang dami namin dito. Ako palagi. Magsalamat ka sa Panginoon. Ikaw yung pinagkakatiwalaan ng magulang mo. Hindi mo ba alam? Pag palagi kang inuutusan, ikaw yung pinagkakatiwalaan. Ano iutos yun sa mas bata sa'yo? Di ba? Isipin mo, pagka inutusan ka ng magulang mo, pinagkakatiwalaan ka nun. Binibigyan ka ng responsibilidad. Hindi ka maging tamad. Batugan. Pag may mga bata na hindi inutusan, batugan yun. Kaya ngayon, pagka inutusan, angal ng angal kasi nga hindi nasanay na utusan. Utusan ka nga, mali ka palagi. No? Pinabili ka ng sukab, dinala mo toyo. At nilagay mo na lang sa utak mo yun. Okay? Psalms 1:2, but his delight is in the law of the Lord. So dapat daw, meron tayong delight. Nasaan tayo yung delight natin? Yung gana. Okay? Para pag nakakita ka ng bola, parang gusto mo na kaagad mag-basketball. Sana pag nakakita ka ng Bible, gusto mo na kaagad magbasa ng salita ng Panginoon. Okay? Psalms 119:11, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Hirap na hirap ka magsauna ng salita ng Panginoon. Kasi yung puso mo puno ng darkness. Alam niyo ba yun? Bakit kayo nahihirapang magbasa ng salita ng Panginoon? Kasi yung puso nyo, iba yung laman. May nag-o-occupy doon na iba. Okay? Pagka ayaw mo magbasa ng salita ng Panginoon, ano yung laman ng puso mo nun? Yun ang tanongin mo. Yung mga napanood mo, mga binabasa mo, di ba? Mangga, melon, avocado, TikTok, other social medias, YouTube, Reels. Maganda nga din dyan pagka gusto mo palagi salita ng Panginoon kung ano yung laging nakikita mo, yun din yung lumalabas sa feed mo di ba? Yung algorithm, hindi nyo ba alam habang nagsasalita kayo, naririnig kayo ng phone nyo? That's Internet of Things. Itong mga devices na to, habang nagsasalita ako, nakakonect yan sa internet. Kung anong sinasabi ko, naririnig niyan. Kunyari, gusto ko ng sapatos na ganito, narinig yan. Mamaya pagkabukas ko ng FB, sapatos na yun yung lalabas. Magulat ba yun? Hindi, kasi nga, ganun na yung Internet of Things. Data gatherer yan, yung mga devices na yan, data gatherer yan. Nag-gather yan ng data, inaalam yan personally kung ano ang gusto mo. Pinipersonalize niya yan. Ganun kagtindi ang technology natin ngayon. Okay? Yung ang laman ng puso mo, puro katarantaduan, puro kalaswaan, ganun ang magpipid yan. Okay? Kung ano yung sinasabi mo pa lang, hindi ka pa tumitingin, nagsasalita ka pa lang, kinukuha niya, kinakapture niya yun. Okay? Kamusta ang iyong Bible reading? Isang meme, sabi niya, Panginoon! Kausapin mo naman ako! Sabi niya, binato siya ng Bible Sakol sa uwi. Gusto mong kausapin ng Panginoon, nandyan ang salita ng Panginoon. Yeah. Nandyan ang nasa yung Bible ko ito. Sakol sa uwi. Kamusta ang iyong Bible reading? Okay? Encouragement na, sabi ko na yun kanina pagka nakita ko si Daddy nauna na ako mag-Bible reading
Kung babasa na ako nun, pag hindi pa ako nakakapagpunta, kasi nakakaya kay daddy. Na-encourage ako nun eh. Napapaalalahanan ako nun. Si Edgy. Pag nakita ko nun, Bible rin si Edgy. Salamat sa Panginoon. Nilalike ko ka. Malaking thumbs up ka agad. Eh kayo, kamusta ang Bible reading nyo? Mga pababae, mga palalaki, mga pamatanda, mga pabata. Ang salita ng Panginoon, buhay. Para sa lahat. Sumunod naman tayo sa ating panalangin. Kamusta ang inyong pananalangin? Mga kapatid. Okay. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ano ibig sabihin nun? Walang humpay na panalangin. Luke 18:1, men ought always to pray and not to faint. Okay? Hindi yung palagi kang mahina, manalangin na lang, hindi mo pa magawa. Okay? Ang pinakamadaling gawin, panalangin. Walang kailangang gadget para ikaw ay manalangin. No? Hindi mo kailangan ng cellphone para manalangin. Ang connection natin, unli. Giga. Ayoko nang mabila eh. Kasi tayo naman. 5G. Hindi lang 5G, 1 million G ang ating connection sa langit. Ano pang kailangan mo para manalangin ka? Pag mulat mo sa mata mo, yan ang pinakamadali mong gagawin. Bago ka matulog, yan ang pinakamadali mong bibigkasin. O pagkatulog mo, yung amen mo, kinabukasan na. Sobrang pagod. Sobrang pagod mo sa pinaggagawa mo sa buhay mo. Yung panalangin mo, Panginoon, maraming salamat po. Tapos pagkagising mo sa umaga, amen. Natatawa kayo, pero nangyayari yan, di ba? Philippians 4:16, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known unto God. Anong sitwasyon ka man? Ikaw ay nasa paghihirap, problema, ikaw ay masaya. Okay? Kahit anong sitwasyon mo, pwede kang manalangin. Sabi doon, requesting be made known unto God. Thanksgiving, pasasalamat, supplication, pangangailangan, paghingi ng mga pangangailangan. Okay? Okay? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to God. Wala nang ibang solve sa problema mo. Okay? Huwag kang magtiwala sa mga tao. Yung mga tao minsan, madalas, nagkukulang. Okay? Minsan, madalas, magulang mo pa. Inaasahan mo. Okay? Makakapag-aral pa ba ako? Di ba? Anong gagamitin namin? Manganganak ako. Kanino ka lalapit? Di ba? Ano pa ang pangangailangan ng mga kabataan natin ngayon? Nung wala na, tumatanda na ako, kailangan ko na mag-asawa. Kanino ka lalapit? Na gusto ko magkaroon ng ganitong klase ng boyfriend, girlfriend. Kanino ka lalapit? Ihanda mo yung sarili mo. Manalangin ka, umpisahan mo na ngayon. Mas maraming panalangin, mas malakas daw. Hindi ba daw? Okay. Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee. Ang ganda. Sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin, sasagutin kita. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Okay. Yung mga hindi mo pa alam, alam ko, sabi ng Panginoon. Yung mga kakailanganin mo, alam ko, tumawag ka lang. Amen. Kamusta ang iyong panalangin? Ang tanong. Yan ang pinakamadali mong gagawin. Okay? Mas mahirap yan sa magbasa. Magbasa, may effort. Yung panalangin, bibig lang. Minsan na, kapag panalangin nga tayo nang nasa isip lang. Wala nang.
Yan, meron. Kamusta po ang ating panalangin? Nanalangin ba kayo? Ilang oras kayo manalangin? Ilang minuto tayo nanalangin? Hindi nakakita na akong taong mapanalanginin po sa totoong buhay. In real life. Nagpapasalamat ako nung siya ay mapanalanginin. Siguro kung hindi siya mapanalanginin, hindi ako nandito. Okay? Sabi doon, ask and you will receive. Knock and the door will open unto you. Seek and ye shall find. Lumapit tayo sa Panginoon. The best thing that we could do is to pray. Manalangin. Wala dong hadlang. Dapat walang hadlang, tama? Pero may hadlang. The flesh is weak, but the spirit is weak. Talunin natin yung ating flesh ng spirit, yung ating spirit. Papalia tayo sa ating technology. Third. Hindi ko lang check man yun. Kasi ang dami niya akong minom na kape. Yeah. Fellowship with believers. Kamusta ang ating fellowship? Uundak-undak ba ang iyong pag-attend? Okay? Kamusta po ang ating fellowship sa ating mga kapatiran? Okay? Yung kinichismis niyo lang yung kapatiran natin. Hebrews 10:24-25. No? Ang ganda dito, no? Ang ating pastor na sabi nga niya, yung pandemic, hindi po kami huminto sa pag-church at pag-solwin. Okay? Sabi niya dun sa kanyang message kanina, dun sa church, no? Sabi niya, hindi po kami huminto sa aming pagtitipon at lalong hindi kami huminto sa aming pangangaral ng salita ng Panginoon, soul winning. Okay? Let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assemblies of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more we see the day approaching. Okay? Palapit na ang pagdating ng Panginoon. Bukas mas malapit siya kaysa ngayon. Okay? Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Okay? Ang description nga ng isang church ay isang bugkos ng mga kahoy na apoy. No? Nakita na kayo ng bonfire? Hindi pa natin nagawa natin 'yan, di ba? Nag-bonfire tayo, no? Ang babae, hindi niya nagawa eh. Nagluto kami doon ng hotdog, tapos nag-s'mores kami yung marshmallow, pinainitan namin sa tapos pag binagap na yung hotdog at marshmallow na natutunaw sa yung mga bibig, ang sarap-sarap! Okay, sana magkaroon tayo ng ganyang benefit. Okay? Bonfire lang. Doon si Joshua, di ba? Doon ka, di ba? Wala ka doon? Sarap nun, di ba? Okay? Bakit daw tayo nagtitipon-tipon? Para sa doktrina.
Hindi lang tayo nagtitipon-tipon para sa socialization. No, hindi lang tayo dito nagtitipon-tipon para magtulungan. Hindi lang, maganda yun, kasama yun. Kaso lang hindi para doon. Nagtitipon-tipon tayo. Una, tayo ligtas. At tayo ay nag-aaral ng doktrina ng salita ng Panginoon. Para i-ready tayo saan? Sa gawain ng Panginoon. Okay? Hindi tayo dito nagpapaanuan lang. Hindi tayo dito nagpapayabangan. Mas magaling ako sa iyo, mas magaling ka sa akin. Hindi tayo nagpapataasan ng ihi. Yung sabi doon sa makamundong salita. Okay? Nagtutulungan tayo dito upang magpalakasan. Okay? Sabi dyan, iron sharpeneth iron. Sabi dyan sa Proverbs, tama? Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Okay? Nakita na kayo ng nagkikis-kisan na bakal. Anong meron doon? Anong meron doon? Magpapatalasan. Pero bago magpatalasan yon, anong meron? May friction. May friction. Pag may friction, merong init. Pag may init, merong may init. Okay? Pag may init, anong meron doon? Normal ba yun? Minsan nagkaka-misunderstanding mga magkakapatid? Ganun talaga. Kasi meron dong nagkakamali at meron ding tama. Okay? Hindi lahat tayo, lahat tama. Kaya kung mong iisipin, lagi-lagi kang tama. Kung maganda na magpakababa ka. Isipin mo yung katayuan ng iba. Yun ang sinasabi nun, di ba? Isipin mo yung katayuan na ba? Esteem. Lower yourself. Be humble. Magkaroon ka ng puso na madaling tumanggap. Madaling magpasakop. Okay, pag nagsasalita dito yung pastor natin, kahit matanda ako sa kanya, pag sinabihan niya ako, tatanggapin ko yun. Di ba? Kung mayroon akong pagkakamali, babaguhin ko. Kung wala naman akong pagkakamali, ba't ako maapektuhan? Di ba? I-qualify niyo yung mga sinasabi dito kung tama ba sa inyo o hindi. Hindi tayo magiging balat sibuyas. Konting hiwa, iyak. Okay? Papatibayin tayo. Iron sharpeneth iron. Pagka nagkiskisa ng dalawang iron, meron tong friction. Sana dapat pare-pareho tayong tama. Ibig sabihin, kung lahat na tayo tama, sana matatalas na yung ating mga sword. Pero yung iba sa atin purol. Pagka nasanggi mo, magtatama yan, tatama pa uli yan, hanggang siya ay maging smooth. Yun ang ginagawa natin. Hindi tayo dito lahat perfecto, alam natin yan. Walang perfecto sa atin. Pero sa biyaya ng Panginoon, nagiging pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo ng pag-iisip, pare-pareho tayo ng layunin, pare-pareho tayo ng purpose. Yan ang ginagawa ng fellowship. Hindi ka pwedeng mag-isa lang. Okay? Maganda yun, nagpupuri ka mag-isa sa Panginoon, pero kailangan mo ng fellowship. Okay? Paano malalaman na tamang isang bagay kung alam mo lang na ikaw yung tama? Di ba? Magkakaroon ka ng tama nun. Pag mag-isa ka, no man is in an island. May tama ka. Okay? Sabi dyan sa Ecclesiastes 4:9-10, two are better than one because they have good reward for their labor. For if they fail, the one will lift up his fellow, but who to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Okay? Gusto nyo ba yung kayo lang mag-isa? May personality na ganun. May mga panahon gusto nyo mag-isa, okay lang yan.
Pero hindi madalas. Dapat nakikipag-usap tayo. You communicate. Nandito tayo sa church para magpalakasan sa isa't isa, hindi magpahinaan. Okay? Nakikita mo palagi yung mali ng iba. Okay? Tingnan mo daw, sabi doon, di ba? Tingnan mo muna yung nasa lag na nasa mata mo bago ka tumingin ng muta ng iba. Yung pastor natin, paano si pastor? Lahat tinitingnan. Eh, tama yung gawain niya yun. Siya magsusulit sa Panginoon dun. See? Maganda to. Diretso natin to. Maganda to yung 4-9. Diyan din yung prinsipyo ng pag-aasawa eh. Buksan natin yan. Ecclesiastes 4:9 to 10. Sabi dyan sa 11, again, if two lie together, they have heat. But how can one be warm alone? Sabi dyan, maganda yan, di ba? Pag natulog daw yung dalawa, nag-lie yung dalawa, okay, dapat sila iinit. Kasi sa panahon nila dati malamig. Okay? Paano ka daw yan? Kailangan mo mag-asawa. Kailangan mo may magpapawarm sa'yo. Maganda. He who findeth a wife findeth a good thing and obtain favor of the Lord. Sinong ayaw mag-asawa? Bahala kayo. Lalamigin kayo. Okay? Kamusta ang iyong fellowship sa mga tuwing pagkasama pa kayo, lalo kayong nagkakaroon ng nagtitisuran? Okay? O dapat tuwing nagsasama tayo, lalo tayong nagpapalakasan. Yung may hina, abutin natin. Yung mga malalakas, huwag tayong maging mataas lang. No? Marami kang alam. Kung lumaki naman yung ulo mo, yung paa mo hindi na sumayad sa lupa. Okay? Maganda na, 3 bagay lang alam mo sa Bible. Faith, love, hope. Pero ginagawa mo, ay mas okay na yun. Kaysa naman yung ulo mo, dami mong alam, para ka nang hinahangin, para ka ng balon. Hindi na umaapak sa lupa, wala ka na sa katotohanan, wala ka na sa wisyo. Pero dapat patuloy tayo mag-aral kasi yun yung unang-una natin ang gagawin. We study, we read the word. Okay? Kasi pag patuloy tayong napapaalalahanan na itutuwid tayo. Kamusta ang iyong fellowship with the believers? May mga chat group nyo ba? Tama yung mga pinag-uusapan natin doon. Nagpapalakasan ba kayo doon? Hindi yung, uy! Alas 12 na, game na tayo! Alas 12, saka pa lang maglalaro. O tama-tama, Sabado naman, bukas Linggo naman eh. Laro na tayo, alas 12 na. Kinabukasan, late. Yung pastor natin, naghihintay. Hindi pa yun kumakain siguro si pastor. Hinihintay kayo. Okay. Salamat, meron tayong ganun pastor. Kamusta ang inyong fellowship with the believers? Pang-apat, kamusta ang iyong pagbibigay? Okay? 2 Corinthians 9:7, every man according as he purpose in his heart, so let him give. For God loveth the cheerful giver. Amen. Sino tayo mga mahal ng Panginoon? Cheerful giver. Okay. Paano mo masabing cheerful giver? Ito na yung piso. Masaya na ako dito. Saya ko. Ganun ba? Generous. Paano ka sasaya? Paano ka sumasaya? Isipin niyo, paano kayo sumasaya? Paano ka sasaya? Pag sumaya yung bilig niya. Pag sumaya, Daddy. Pag sumaya yung bilig niya. Tama!
Alam niyo, ano yung prinsipyo yun? Di ba? Hindi niyo ba alam, mas masaya yung nagbibigay kaysa yung sa tumatanggap. Kung masaya yung tumanggap, doble yung saya na nagbigay doon. Ano, tandaan niyo palagi yung prinsipyo na yun. Okay? Nabigyan ka ng sapatos, masaya ka. Yung nagbigay sa'yo ng sapatos, mas masaya yun. Okay? Kasi alam niya, kailangan mo yun. Okay? Na-meet mo yung pangangailangan niya. Okay? Wala na nasa Panginoon. Pag nagbigay ka sa Panginoon, ang binibigyan mo ang Panginoon. Okay? Ang gawain ng Panginoon. Ang mga anak ng Panginoon. Okay? Tandaan niyo. Okay? Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse. Basahin natin yan, maganda yan. Sa ulo natin yan. Diba? Ano yan, Pam? That there may be meat in mine house, and food in another, saith the Lord. Basahin natin, maganda yan. Di ba? I will not open the windows And I will open the windows of heaven and pour you out a and- blessing. and pour you out a blessing, And there shall not be room enough to receive. and there shall not be room enough to receive it. Punong-puno yan, sinasabi nila, umaapaw, Siksik. siksik, liglig, umaapaw. Totoo pala yun, no? Yun, sabi ng Panginoon eh. Amen. Okay? Bring ye all the tithes into the storehouse. Amen. Tithes pa lang yan. Eh paano pag may extra giving ka pa? Hindi lang umaapaw. Yan, hindi na umaapaw yun. Sobra-sobra na yun. Ito tithes pa lang eh. Sabi ng Panginoon eh. 10% pa lang ng kinikita mo. Amen. Maging tapat ka lang sa 10%, apaw ka na. Di ba? Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Okay? Okay? Hindi ka pala mawawalan pag ikaw ay nagbibigay. Yes. Amen. Acts 20:35, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Yan ang prinsipyo ng Panginoon. Gusto niyo maging masaya sa buhay? Magbigay kayo sa Panginoon. Tumulong tayo sa mga kapatiran natin. Tithes pa lang, siksik liglig na. Diba? Pero hindi tayo nag-ano dito ng First fruits. first fruits tithes pa rin yun. Amen. Okay? Sapat na yun sa Panginoon. Siksik liglig na yun. Diba? Ito mo, ibigay mo lahat kung gusto mo, kung kaya mo. Pwede naman, wala namang pay-bill sa'yo. Kasi kung doon ka masaya, okay, masaya ang Diyos para sa'yo. Okay? Lastly, bilis natin uwi. Pang ilang minuto na ako? 43. 43 na? Last na. Service! Oh. Ito na natin yung serbisyo. Kumakanta ako sa choir. Mga ano, aasheret ako. Ano mga gawain? Tumutugtog ako sa Panginoon. Mga ano. Okay? Sinurvey ko sila lahat. No, nagbigay ako ng 4 na option. Isa doon yung soul winning. Ang pinili nila doon sa mga hindi nila nagagawa, discipleship. Hindi nila alam yung discipleship. Pag nagpipreach dito, that's discipleship. Amen. Tinuturuan kayo pag nagsasalita dito ang pastor natin, tinuturuan tayo. Yes. Yun ang discipleship. Dito na pinupukpok yung salita ng Panginoon, paano tayo mamumuhay. Okay? Paano tayo makikitungo. Paano tayo magbigay. Paano natin kausapin ng Diyos. Paano tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Paano natin ibahagi ang salita ng Diyos. Nandito yun lahat. Ito yung discipleship na namimiss lang nila. Pero ang sumunod doon, na hindi nila gagawin o ayaw nila sa gawain yun, soul winning. Okay.
Yung tugna natin, ang pinaka number 1 na paglilingkod sa Panginoon, soul winning. Amen. Yes. Okay. Sabi dyan sa Matthew 28:19-20, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Okay? Commandment ng Panginoon yun. Amen. Okay? Sino yung mga soul winner dito? Amen. Kasi yung mga soul winner, nakapag-soul win na. Sino yung nakapag-soul win na? Okay? Salamat sa Panginoon, marami tayo. Amen. Yung nakapag-soul win na, 1 beses, 2 beses, sino nakapag-soul win na? Amen. Ini-encourage namin kayo, kung yan ang first time mo, meron pang second time. May third time, may fourth time, at marami pang time. Yes. Para gawin natin ang soul winning. Okay? Gusto namin ma-experience nyo kung paano ang isang tao naliligtas. Nakikita nyo in person. Yes. Okay? Nakita nyo, ligtas na ako. Pag tinanong mo, lagi kong ano dun, pag tinanong mo sa una eh, pag namatay ka ngayon, huwag naman sana. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Sagot nila palagi hindi. Amen. Diba? Tapos pagkatapos mong i-soul win, pag tinanong mo, pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Sa langit po. Amen. Amen. Di ba? Tanongin mo siya kanina, hindi mo yun alam. Parang nare-realize, umiiba yung mukha eh. Di ba? Para daw sa ano, di ba? Pag pinakain mo daw, yung masasarap daw na pagkain, pag pinakain mo daw sa mga tao, pag yung taong umiba yung mukha, masarap daw yun. Nag-iiba yung mukha. Ganun din, pagka ang tao naligtas, nag-iiba yung mukha. Amen. Ngumingiti. Ligtas na-realize nila na niligtas sila ng Panginoong Jesus. Yes. Okay? Sabi diyan sa Proverbs 11:30, And he that winneth soul is wise. Matatalino daw yung mga soul winner. Sino man gusto maging matalino dito? Amen. Okay? May left behind kayo pag ayaw nyo mag-soul win. 1 Corinthians 15:58, yung labor natin hindi mawawalang kabuluhan. Steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for your labor in the Lord is not in vain in the Lord. Hindi nawawalang kabuluhan. Okay? Sabi ko nga, tanong ko kanina, anong pinaka the best na gift na pwede mong matanggap? At a best na gift na pwede mong ibigay. Amen. Alam nyo na yun. Amen. Kaligtasan. Sumagot mismo yung sinera niya at daddy. Ang yung sagot niya, bullseye na bullseye yung sagot niya. Amen. Kaligtasan. Okay? Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Okay? Yan ang kapangyarihan ng Diyos para ang tao ay maligtas. Yung gospel. O, dapat ba natin ikahiya? Hindi nakakaya, hiyak. Hindi namin pinag-uusapan yan, mga ganyang ano, usapan. Hiya. Ganun ba? Mamamatay ka. Sure yun. Tapos ayaw mong pag-usapan yun. Pa-realize natin sa kanila, lalo na yung mga kaibigan natin konyo. Ayaw ng mga ganyang usapan. Sorry, mamamatay tayo. Sure yun. Malay mo, mamaya na. Di ba? Ayaw mo pang pag-usapan ngayon. Yun, sa isip mo lang, huwag kang mayabang. Okay? Sa isip mo lang yun. Lalo mo yun sa puso mo. Kasi, tiyak ang kamatayan. Pag namatay yan, sigurado sa impyerno yan, kung di yan tinanggap ang Panginoon. Sana tayo, Jude! And others saved with fear, pulling them out of the fire, having even the garments spotted by the flesh. Okay? May nakita ka nagbabike, pumikit ng mata. Galing ang magbike. Bangil na, ano sasabihin, gagawin mo? Sisigawan mo yun, ang pinakamalakas na sigaw na pwede mong gawin, gagawin mo para hindi siya mahulog sa bangil.
Tama? Hinto! Lahat ng pinakamalakas, gagawin mo. Gagawin mo lahat ng paraan para masabihan siya, ma-warningan siya, na mahuhulog siya sa bangin. Yes. Amen. Tayo, ganun ang ginagawa natin kasi sigurado tayo pag namatay ang tao sa impyerno pupunta. And gusto natin sila akayin. Huwag mapunta sa apoy. Yes. Mga young people doon, para silang binaksaan na nga. Mabigat na ba to? Hirap na mag-solve. Ang mahalaga eh, kailangan eh. May urgency. Yes. Di ba? Hindi siya yung basta-basta. Nanong ako ng isang pastor eh, paano ka nag-solve? Paano ka, gumagawa ka pa ba ng rapport? Ano pa yung gano'n? Rapport. Ano yung rapport? Parang kakaibigan mo na kayo. Ay, saan ka nag-aaral na yun? Tayo hindi, diretso! Hindi ba namin kayong makakausap, mabahagingan ng salita ng Panginoon, matiyak natin ang kaligtasan. Korekta na! Wala nang etche-boretche! Amen. Di ba? Pag umindi siya, pakpag mo na yung paa mo dun. Amen. Pag umuo siya, salamat sa Panginoon. Maliligtas na, malaki ang chances na maligtas yun. Huwag lang tawagin ng magulang. Di ba, madalas yun yung palagi natin pagka hindi natutuloy. Tinatawag lang ng magulang. Tindera. Pagtindera. Pagtindera. May Meron nang bibili. bibili. Yan. Gaano kahirap mag-solve in? Dali-dali lang. Alam mo lang ang Romans 3:10 o Romans 3:23. Romans 6:23. Romans 5:8. Anong pa? Romans 10:9. 10:30. Ano pa? 10:9. And 10:13. Tapos ka na. Dagdag mo na lang yung Revelations 20:14 at saka yung Revelations 21:8. Kompleto ka na. Ganun lang, alam mo na. Kung alam mo na yun ako, napakadali mag-solve. Amen. Tapos yung pinakamahalagang regalo pa, dala-dala mo, libre. Amen. Anong pinakamadaling ibenta ang commodity? Paglibre. Pag nasa sales ka, yung bagay na libre, kahit hindi niya gusto yon, gugustuhin niya yun, libre. Gets nyo? Yes. Yan lang ang salita ng Panginoon. Libre. Amen. Walang bayad, walang kapalit, walang kondisyon. Para mapasayo, tatanggapin mo lang. Ang hirap ba na? Diba ang dali? Yung mga souvenir dito, alam nila yung damdamin na yan. Ang dali lang pala mag-souvenir. Hindi mahirap. Mapahiya ako ngayon eh. Ano naman? Hindi naman ako napahiya sa langit. Amen. Mapahiya ako ngayon. Tawanan nila ako doon. Pagdating doon sa langit, hindi ako tatawanan. Pagmamalaki ako ng Panginoon. Good and faithful servant. Sabihin pa sa akin ng Panginoon. Magtapos tayo sa mga closing encouragement. The daily grind may feel repetitive. Okay? Manalangin, magbasa, magbigay. Lahat yun palabas eh. Sa atin eh. It will exert effort. Ang pinaka-least nga is prayer. Di ba? But God builds strong character through consistent obedience. Kung tayo consistent, magbasa, mag-aral, umattend, makipag-fellowship, magbigay, mag-soul win, maglingkod. Okay? Ang Panginoon ay maraming rewards para sa atin. For a just man fall it 7 times, and he rise up again, but the wicked shall fall into mischief. Sabi diyan, ang isang just daw na tao, babaksak ng 7 beses. Paano yun? Paano bumabaksak ng 7 beses?
Paano mababaksak ng 7 beses? Babaksak ka, peng! Pag nakabaksak ka na, babaksak ka pa ba? Hindi na, dapat tatayo ka muna. Yes. Tapos babaksak ka uli. Pangalawang baksak. Tatayo ka uli. Kasi hindi ka naman babaksak kung nakawiga ka eh. Tatayo ka uli. Babaksak ka uli. 7 beses ka daw bumabaksak. Pero sa dulo nun, tatayo ka. Amen. Yun. Hindi ka nagmistulang paksa. Dalangin natin yung mga bumaksak dito sa atin. Sana meron pa silang panahon para tumayo ulit. Amen. Hindi natin i-withheld sa kanila yung gusto natin kasama natin sila. Yes. Encourage nyo sila kung sila kasama nyo sa bahay o ano man, kaibigan nyo, encourage nyo. Uy, matin ka, uy. Kailangan mo ang Panginoon, uy. Sayang yung mga regalo, yung gift na binigay sa ng Panginoon. Hindi mo nagagamit, miserable buhay mo. Okay? Well done, thou good and faithful servant, sabi sa Matthew 25:21. Gusto nyo bang sabihan kayo ng Panginoon ng ganyan? Be consistent, we grind. Nag-grind tayo. Sabay-sabay tayo magpalakasan sa isa't isa. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli. Paalala ng inyong mga salita. Panginoon, na kami ay maging consistent, Panginoon, mag-grind, Panginoon, mahirap gawin. Pero pag ito ay aming na-enjoy, Panginoon, nakita namin yung fruit ng aming labor, Panginoon. Pag-aaral ng inyong mga salita, pagbabasa nito, pananalangin, pagbibigay, paglilingkod, Panginoon. Aming pagsasama-sama, constant fellowship sa bawat isang kalakasan. Salamat po, Panginoon, mapatuloy ang salita mo ay napapaalalahanan sa amin, Ama. Meron din, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay lumalago, Panginoon, sa inyong kalooban, sa inyong mga salita. Salamat po muli. Patuloy namin pinapanalangin po namin, Pastor, Panginoon, ingatan niyo siya, Panginoon. Gamitin niyo siya, Panginoon, mightily, Panginoon. Kuskusin niyo siya ng inyong banal na Espiritu. Salamat po muli sa hapong ito. Kayo po ang mabigyan ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.